Gigantes Festival. Masaya, makulay, at higante. Isang pagdiriwang ng sining, pagkakilanlan at pasasalamat. Tampok ang mga naglalaki ang higanteng papel na yari sa taka o paper mache, isang patunay sa mayamang kasaysayan at likas na pagkamalikhain ng mga tao sa bayan ng Angon. Ngunit habang lumalago ang naturang pista, isang tanong ang sumulpot. Paano natin mapapanatili ang tunay na diwa ng ating kultura habang tinatanggap ang mga benepisyo ng komersyalisasyon? Nag-start kasi yung Gigantes Festival 2010. 2010. Ito yung festival na inisyatiba ng LGU, mga government unit. Ito yung isang inisyatiba na parang ito yung pasasalamat ng LGU sa lahat ng mga pagkilala, mga blessings na natatanggap ni Angola Rizal. So, 2010 nag-start, 2013 ginawa siyang una ipopoxbay lang na ordinansa. 2013. Kaya ito na yung isa sa festival ng bayan ako naging kilala hanggang sa naging siguro 5 years ago lang nag-start yung maging month-long celebration siya. Nagkakaroon kami ng 3 beses na pagkakaharap para ma-secure kung ma-plano namin na maigi yung seguridad ng mangyayaring festival. Diba? Kasi syempre hindi naman yung kababayan natin dahil maraming turista rin na dumarating. At para lahat ng tulog sabi natin safe. Siguro nang dahil din dito sa mga sponsors na diba? Nandyan sila. Lalo na yung major sponsor namin na lagi namin kasama. Isa sila dun sa nakakatulong namin para sa pag-promote ng hindi lang festival, pero yung buong bayan kasi nadadala nila. At syempre dun sa mga pagkakaroon, parang ang mono lang yata may month ng celebration na bayan, napakalit na bayan, pero ito na yung hitik sa likas na yaman at kultura. Mula noong ika-19 na siglo, pinagdiriwang na ang kapistahan ni San Clemente, patron ng mangingisda na sumasalamin sa pananampalataya, kultura at simbolo ng sama-samang diwa ng komunidad. Ang Gigantes Festival ay isang taunang selebrasyon sa bayan ng Angono Rizal, tuwing ika-2 linggo ng Nobyembre. Saan nga ba nagmula ang Gigantes Festival? Para sa akin, yung Gigantes Festival is unang kultura, makukulay, at mga iba't-ibang exotic na pagkain. Yes, siya, awon. Actually, Gigantes Festival is it's full of art visual in itself. Kasi nga dito, meron kang mga dito sa malls and other things na, parang they share their arts in everyone, especially in the locals. And I think naman yan, ang Gigantes Festival is all about being religious and all. Kasi nga, parang ayun yung nabasa ko before nung pumunta ako sa Gigantes Festival. Hindi ang higante namin ay dumaan sa maraming pagbabago. Originally, ang higante namin ay gawa sa Yagto Kawayan. Ngayon, naging stainless na siya. Kasi nga, una, mas nase-secure yung tagal ng higante. Pangalawa, hindi siya binubukbok, unlike nung unang gawa sa higante. So, yun, may pagbabago na. At the same time, ang higante namin noon ay parang nagbigay saya. Ngayon, ginagamit na siya sa modernong panahon para ipakita ng mga establishment yung suporta, yung kanilang pakikisa sa aming ginagawang festival. So yun, may mga pagbabago. At the same time, ang higante noon ay basta pag nakakita ka ng higante, tatakbo mga bata. Ngayon ang higante hindi lang basta nananakot, nagbibigay na ng cultural identity sa bayan ng Angono. So ang higante noon, dumalabas ng pagpiyesta, ngayon, basta may pagdiriwang may higante. So yun yung mapagbabago na yun. Yung lolo ko dati, artist din siya dito sa Angono. Kaso, nawala na. So gusto ko ipagpatuloy yung
kultura na nasimulan ng lolo. Kaya gusto ko simulan sa pagbubuhat ng higante hanggang sa sumunod-sunod na pagbubuhat ng higante, mga kung ano-ano pang pinta. Ang tourism office, tourism council, at the same time the local government unit ay sinisigurado na taon-taon dadami ang higante. Handa kaming bumasta para lang may continue namin itong legacy na ito. Last year, we had 180 gigantes. Ngayon, 200 plus. So, dadating ang panahon, dadami kasi gusto namin mas maging makulay, mas maging grandiose yung aming gigantes festival. So, sinusuportahan siya hindi lamang sa aspeto ng pera o ng pagkakaligla. Sinusuportahan din siya sa aspeto ng pangangalaga. Kasi yung security, at the same time yung safeguarding ng mga higante, kailangan nandun ka, handa kang suportahan yung mga nangangalaga na yan. Kasi mamamatay yung mga higante na yan kapag hindi mo inalagaan. Para sa marami, ang Gigantes Festival ay higit pa sa isang simpleng pagdiriwang. Sa likod ng bawat higante, may kwento ng sining at kultura. Ngunit habang lumalaki ang turismo, paano natin mapapanatili ang tunay na kahulugan ng tradisyong ito? Tagal ko na dito sa munisipyo, no? 4 years, 5 years na naging bahagi ako ng pagdiriwang. Gigantes Festival, when we say Gigante, parang kwento lang to, di ba? Sa una, parang isipin na totoo, may Gigante. Actually, dito sa bayan ng Angono Rizal, hindi naman ito malaking bayan, maliit lang to. Pero, pagdating sa yaman ng kanyang kultura at sining, may tuturing natin siyang Gigante. Bakit? Because we are the art capital of the Philippines. Why kami tinawag na art capital of the Philippines? Because we have 2 national artists here. No? Carlos Botong Francisco for visual arts, Lucius San Pedro for music. Actually, maraming mga challenges. Kasi minsan may mga sponsor na kahit nakuusap namin. Minsan magsasabi, ay, sir, kasi ganito, ganyan, ganun. Alam mo yung parang, isa sa mga malaking pala, dapat kapag may kausap kang sponsors, always remember, dapat you have black and white, we have contract, we have, alam mo yun, parang usapang professional, marangal. Pag nag-usap tayo, yun na yun. Pero kasi pag nag-usap tayo ng salitaan na walang papel, pwedeng mabago talaga. So, pag yun, nagkakaroon kami ng problema kapag kami mga sponsor na biglang mag-back out. Actually, isa yan sa malaking hamon sa amin kung paano kami makakakuha ng mas marami pang sponsors. Yes, maraming sponsors, mas marami tayong magagawa, mas maraming programa. Sa ngayon, ay we have 43 list of sponsors na nagbigay sa amin ng tulong. Yung iba ay in-kind, yung iba cash. So, kami naman sa opisina ay inayos namin kung ano yung mga pwede namin gawin doon sa mga ibinigay nilang suporta. Kasi may mga activities kami na ang ginawa, halimbawa, meron tayong pasiging contest. Merong isang sponsor na siya nag-sponsor ng pa-premyo nun. Pa-premyo, pa-consolation. So, that particular activity. Pero ang aming pagkilala, isa kabuuan ng Gigantes. Mula opening hanggang sa pagtatapos, lahat yung pinasasalamatan natin. And syempre, ang kapalit nun, syempre, ipinaplug namin sila sa aming mga social media account. And at the same time, every time na meron tayong mga live programs, nagla-live text tayo sa kanilang lahat. At saka sinasabi natin yung mga mileages na pwede natin ibigay. Kasi yung partnership, hindi lang naman ngayon eh. Well, actually yung iba, may mga kusang pupunta sa opisina na nung kami nag-post ng bandang September, October, nag-post kami for the, open na kami for the sponsorship. May mga nagpunta dito ng yung mga lagi na namin nakakasama. Automatic yung taon-taon, meron talaga pupunta na ng kusa at nagsasabi na gusto nilang maging bahagi ng Gigantes and Arts Festival. Tapos meron naman, naghahanap din kami, syempre mas maganda, mas marami, diba? Nag-ano din kami, nagpadala din kami ng mga email, ng mga sponsorship packages, letters sa lahat ng mga prospect sponsors namin na sana makasama namin at pumasok. And marami din naman sa mga pinadala namin ng letter at saka ng email ay nag-response. Kaya ngayon may mga bago kami na hindi naman namin sponsor before pero ngayon sponsor na namin. Kung babasihan yung value niya talaga sa bayan ng Angono, hindi naman siya dapat commercialism.
Hindi namin siya may pagmalaki bilang sabihin natin dynamically pag-aari ng bayan ng Angono. Kasi may mga commercial ng nakiki-sponsor para kung makikita niyo mga higaan ngayon, may mga sash na sila kung ano yung establishment na nire-represent nila, yun yung nakikita. So, isa sa mga risk, baka dumating yung panahon na puro commercials na wala na yung cultural aspect. Na monitor namin at the same time napapangalagaan namin na hindi mawala yung cultural value ng mga higante na yan. So, may pumarada man na may mga sash, hindi mawawala ng pangalan ng Angono nakakapit pa rin kay higante. Sa paglipas ng panahon, kasabay ng modernong disenyo ng mga higante, ano na nga ba ang dapat nating abangan? I hope sana sa next year, past next year, sana mas maayos yung parade kasi kahit pa paano, I have said before na meron naman meron mga improvements but I think it can be better. Tsaka yung yung mga yung locals, kailangan nila mas maging proactive. Tsaka yung basaan especially kasi nga some locals and some tourists naman ayaw nila mabasa dito. And I think one of the part of me is that okay lang naman basa but you have to consent. Marami ng paraan para malaman natin ang mga nangyayari sa ating paligid, no? Like itong ating social media, ang ating Facebook, gamitin natin ang ating modernong teknolohiya upang maabot ang mga taong hindi naaabot. Gaano ka man kalayo, ayan, makikita mo yan sa iyong cellphone lang, no? And at the same time, matuto tayo na magkaroon ng pakialam kasi nandito lang naman tayo isang bayan lang naman tayo so sino-sino pa bang magtutulungan, hindi tayo lang. At napakahalaga na meron kang pakialam, no? At doon naman po sa mga nakakaalam na ibahagi lang po natin ang ating mga ginagawa para po nang sa ganoon ay hindi lang tayo ang nakakaalam. Diba? Ang sarap sa pakiramdam na dahil sa iyo, nalaman ng ibang tao na meron palang ganyan ginagawa ang munisipyo. Meron palang Higantes Festival, no? Na kung saan ito ay taon-taon na at baka ngayon mo lang nalaman. So at least meron kang bagong kaalaman na matututunan. So yun, kung meron tayong pagkakataon makatulong sa iba, huwag natin palagpasin. Sa pag-usbong ng komersyalisasyon, may panganib na mawala ang tunay na diwa ng ating kultura. Kapag ang mga tradisyon at kasaysayan ay binago upang magustuhan ng nakararami, maaaring mawalan sila ng kahulugan na talaga. Huwag nating hayaan na maging kalakal ang ating kultura. Itaguyod natin ang tunay na kahulugan at pagmamahal sa ating mga ugat upang sa mga susunod na henerasyon, mananatili itong buo at buhay.